Nang nakabihis na ito, bumalik ulit siya sa kwarto ng dalaga. Kumatok muna bago pumasok at nang makita ang dalaga, namangha ito sa simple ngunit eleganteng mermaid long evening dress with glitter o neck slim ball gown ng suot ni Amor na pinagawa pa mismo ni Lucas sa personal designer niya. Sinipat ni Lucas ang dalaga. Lumapit to na mapansin na hindi pa suot ni Amor ang kwintas na binigay nito. Kinuha niyang square box sa itaas ng lamesa. Binuksan niya yon at saka lumapit sa likuran ni Amor tsaka nilagay ang kwintas. Flash diamond necklace with earrings. Pinalitan ni Amor ang hikaw na suot nito para ipares ang kwintas sa susuotin. You are in my blood. I can't help it. Pabulong na sabi ni Lucas kay Amor. Di nagawang gumalaw ang dalaga dahil anumang oras bibigay ang mga tuhod nito. Hindi niya naman to nararamdaman noon. Nang magsimula nang magparamdam si Lucas ng kanyang motibo, may kakaibang dumaloy sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Kinukumbinsi rin ang sarili na huwag magpapaniwala sa matatamis na salita dahil alam niya kung ano ang mga ninanais ng binata. Nang lumayo si Lucas, saka naman nagsalita ang staff ng HK team. Sir Lucas, picture po kayo ni Miss Amor. Souvenir lang po at saka ipapakita din namin kay Madam Celeste. Hindi naman nagdalawang isip ang dalawa na magpakuha ng litrato. 5 beses kinunan ng litrato ang dalawa na kinikilig ng 5 babae. Perfect couple, bagay na bagay. All done? Thank you so much, ladies. Wika ni Lucas. Yes, sir. Thank you po ng marami. Ang simpleng dalaga naging babae. Hindi lang basta babae, kundi magandang binibini. Let's go? Saad ni Lucas kay Amor. Painom muna ng tubig. Saka naman siya binigyan ni Lucas. Maraming salamat po, Sir Lucas. Saka ngumiti si Amor sa binata. Sa daan, patungong The Peninsula Suite at The Peninsula Hong Kong Hotel ang venue ng event. Isa sa mga malalaking hotel sa Hong Kong ang venue ng event. Don't leave my side. When you need something, tell me and I will help you right away. Opo, if someone approaches you, don't be shy to speak. Hindi ka magagalit? Why would I? Nagibit ng balikat si Amor. Wala naman, nagtatanong lang po. Baka kasi kapag nandun na at may gustong kumausap sa akin, bigla mo namang harangan. What do you mean, Miss Contreras? Ang ibig ko pong sabihin, ugali niyo po kayong pagbawalan na makipag-usap ako kahit kanino. Aware ako na baka kasi pagbalik ng hotel, natigilan si Amor na makita na nakatitig si Lucas sa kanya. Never mind. Sige po, susundin ko po lahat ng sinabi mo. Tsaka bumuntong hininga si Amor. Tumingin sa labas. Ang ganda ng Hong Kong? Mahina niyang sabi. Do you want to wander around here before we fly to Japan? There are many beautiful spots here in Hong Kong. Do you want to go to Disneyland? Napangiti si Amor. Sasagot na sana siya na maalalang trabaho ang ipinunta ni Lucas sa bansang iyon at hindi para puna ng kasiyahan niya. Binawi ang matanamis ng ngiti sa labi at baklang ngumiti sa binata sabay ng pagdisang ayon sa gusto. Wag na po. Masaya na akong sinama mo ako sa work travel abroad mo. Tsaka dito pa lang sa event na to malaki nang nagastos mo sa akin. Saka na ako babalik dito pag sariling pera ko na ang ginamit kong panggastos. Tumaas ang kilay ng binata sa sinabi ng dalaga. I have plenty of money, Miss Contreras. Alam ko po, pinagpaguran niyo po yon. Hindi nakasagot si Lucas. Bumaling si Amor sa katabi. Pwede ba ako magtanong? Tumango si Lucas. Go ahead. Out of topic pero gusto ko lang malaman. Bago mo ako pinatira sa bahay mo, sigurado ka ba sa mga desisyon mo? Desisyon? What do you mean? Hindi naman tinanggi ni Lucas ang mga isinulat niya roon. Sinagot niya ang mga katanungan ng dalaga nang maliwanagan ito. Madali lang ang sagot dyan. Win-win situation. Kailangan mo ko, kailangan din kita. Kailangan mo ko dahil gusto mong mapabuti ang buhay mo. Lahat ibibigay ko sa'yo basta ibigay mo rin ang pangangailangan ko. Pleasure. Wala akong alam at hindi pa ako nagkaroon ng nobyo. Direktang sagot ni Amor kay Lucas. Napabuntong hininga si Lucas. Trust me, I promise to keep you until you fulfill your dreams. Seryosong wika ni Lucas sa dalaga. In exchange, kailangan mo rin po na ng pangangailangan ko. Napalunok ng laway si Amor sa huling sinabi ng binata sa kanya. Wala akong... Pwede naman kitang turuan. Pero sa ngayon, magtiis ka muna sa mga kamay ko. Ha? Mahinang natawa si Lucas. Nilapit ng binata ang mukha nito sa tenga ng dalaga at saka bumulong.
I want to have sex with you, but for now, bear with my fingers. Saka hinipa ni Lucas ang tenga ni Amor dahilan para mangilabot ito. Araw ng parangal or awarding ceremony, Golden Phoenix Asian Award taon-taong ginaganap para sa mahuhusay ng mga actors and actresses sa buong Asia. Malaking ambag ng pamilya Montenegro sa event na to dahil sila sa main sponsors ng seremonya. Hindi lang si Lucas ang naimbitahan, kundi maging ang ibang angkan nito. Nandyan ang ama na si Alfredo at inang si Celeste. Hindi rin nagpahuli ang pinsan na si Denver. Montenegro ang pagmamana ng ilang taga-hotel sa buong Asia dahil sa masikap itong amang si Leviticus Montenegro. Hindi rin nagpahuli ang kapatid na si Engineer Tyron Montenegro at ang pinsan na si Lord Chad Montenegro. Nagsalita ang Masters of Ceremonies. Lahat ng nominees nabanggit ang mga sponsors ng event. Hindi umalis si Lucas hanggang sa natapos ito. Inabot ng 2 oras ang awarding ceremony bago natapos at saka lumipat na ang mga ito sa main venue ng event. Nasa isang lamesa lang ang mga Montenegro, kabilang na rin si Amor doon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ang ina at ama ni Lucas, maging ang nakababatang kapatid na si Tyron at ang pinsan nilang si Denver at Chad. What's wrong? Napansin ni Lucas na parang hindi komportable si Amor sa kanyang kinaupuan, kaya hinawakan ng binata ang kamay nito. Wala naman, nahihiya lang ako kasi nandiyan ang pamilya mo. Nilapit ni Lucas ang mukha nito sa tenga ng dalaga. You're not guilty. Calm down and enjoy the event. Nilapit ni Lucas ang silya nito kay Amor upang maibsan ang kaba ng dalaga. Kamusta, Miss Amor? You look magnificent. Binati ni Celeste, ina ni Lucas si Amor na may matamis ng ngiti sa labi. Mabuti naman po, ma'am. Ang ganda-ganda niyo po. Nakakabangha po kayo. Magiliw na pagbati ni Amor sa inang si Celeste. Maya-maya bumaling to sa ama ni Lucas na si Alfredo. Nginitian ang lalaki at binati. Magandang hapon po, Sir Montenegro. Magandang hapon din sa iyo, Iha. Kamusta ka na? Balita ko nag-aaral ka na ngayon. Kamusta ang pag-aaral? Kaswal na tanong ng ama na si Alfredo sa dalaga. Opo, marami pong salamat. Hindi may tatanggi ng ama ni Lucas, bata pa ring tingnan. Nasa 50 ng lalaki ngunit hindi yun nakikita sa pisikal nitong anyo dahil batang-bata pa kung titingnan. Maging ang inang si Celeste ay ganun din, maalaga sa sarili at sa pamilya. Mag-aral ka ng mabuti, Miss Contreras. You can ask anything you need. Si Lucas nang bahala sa iyo sa lahat. Sunod-sunod na tumango si Amor. Walang salitang maihahambing sa kabutihan nila, kaya kailangan magpursige ang dalaga para pagdating ng panahon makakabawi siya dito. Opo, marami pong salamat, Sir Montenegro. Natapos ang pag-uusap ng dalawa nang sumingin si Tyron at ang dalawang pinsan na sina Chad at Denver. I'm gonna marry her. Nagmamayabang nasabi ni Tyron sa lahat. Natawa ang dalawang magpinsan habang si Lucas tahimik lang. Alam na alam ni Tyron kung paano aasarin ang nakatatandang kapatid. Miss Amor, I am more capable than him. Patatayuan kita ng bahay sa tabi ng dagat, tapos doon kita gagawing reyna ko. Nakangiti pang sabi ni Tyron sa dalaga. Tyron, can you please stop that nonsense? You are delusional. Angil naman ni Lucas sa kapatid. I'm not delusional, bro. I'm serious. Shut up, Tyron Montenegro. Natawa si Tyron na makita ang umigting na ang panga ng kapatid. You guys are amazing. Huwag na kayong magkaagaw sa kanya dahil hindi naman ka ang pipiliin yan. Huwag niyong pangunahan si ganda. Tatawa-tawa na sabi ni Chad. Yeah, she's still young. Nag-aaral pa nga, hindi ba? Same age sila ni Veronica. Hayaan niyo muna siyang i-enjoy ang pag-aaral niya. Right, Miss Amor? Magiliw na wika ni Denver. Di naman nakapagsalita ang dalaga dahil nahihiya ito. Sa harapan mismo ng mga magulang ni Lucas, pinag-aagawan siya ng dalawang kapatid at ipinagtatanggol ng dalawang magpinsan. Hindi mo talaga makitaan ng kaseryosohan si Tyron habang si Lucas tiimambagang nagpipigil na hindi makipagsagutan sa kapatid. Napapangiti na lang ang inang si Celeste habang ang amang si Alfredo ay nilapitan ng kakilala at di na napansin ang nangyayari sa kanilang mesa. Masayang nagkukwentuhan ng lahat. Hindi man makasabay si Amor sa kanila, sinisigurado naman ni Lucas na hindi ma-out of place ang dalaga. You okay? You want something? Ayos lang ako. Gusto mo na bang bumalik ng hotel? Umiling si Amor.
Hindi, tapusin lang natin to. Ayos lang talaga ako. Is that so? Let me know kung may gusto kang kainin or pupunta ka ng ladies room. Sasamahan kita. Maraming salamat, Sir Lucas. Kaswal na nag-uusap ang dalawa. Tinanggap na rin ni Amor ang pinag-usapan nila nung nasa loob pa sila ng sasakyan. Tama lang na maging praktikal si Amor dahil hindi na siya makakahanap ng isang katulad ni Lucas. Napatungo si Amor nang maramdaman ng kamay ni Lucas sa itaas ng kanyang hita. Binalingan niya ang binata at tinapunan ng tingin. Binalingan din siya ni Lucas. Isang makahulugang tingin din ang tinapon ng binata sa kanya. Maya-maya hinawakan ni Amor ang kanang kamay ni Lucas tsaka inalis ang kamay doon. Nilapit ni Lucas ang mukha nito at saka maibinulong. Why? Sumang-ayon ako sa iyo pero hindi ako sumasang-ayon sa ginagawa mo. Nasa publiko tayo. Maraming tao. Basta nasa harapan tayo ng pamilya mo, konting delikadesa naman, Sir Lucas. Nakaramdam din ng hiya ang binata sa sinabi ng dalaga sa kanya. Napatikim na lang ito at hindi na nagsalita. Nilayo ni Amor ang sariling bangko kay Lucas, ngunit hinila ulit siya nito ng binata papalapit sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, nagpaalam si Amor na tutungo ng banyo. Hindi naman yon pinalagpas ni Lucas. Sinamahan siya ng binata. Di mo naman kailangan samahan ako, Sir Lucas. Bumalik ka na lang doon at samahan mong pamilya mo. Go ahead, straightforward. Baka maligaw ka at di ka na makabalik sa akin. Hindi porket pumayag ako sa mga gusto mo, ikaganyan ka na sa akin. Tandaan mo rin, Miss Contreras, ikaw ang naglagay ng sarili mo sa sitwasyong to. Baka nakakalimutan mo. Pangalawang araw na nakita tayo, sabi mo, abogado ka nga, hindi ka nakakalimot. Every detail you said those days, I will never forget. Remember again, you commit yourself to me. Bago pa pumasok ng ladies room si Amor, kinorner muna siya ni Lucas. Ibig sabihin, akin ka lang. Bumaba ang tingin ni Lucas sa mga labi ng dalaga. Mahinang naitulak ni Amor si Lucas. Humarap sa salamin, tinitigan ng refleksyon sa sarili. Wala nang atrasan to, Maya. Kesa naman bumabalik sa'yo dati mong buhay. Hindi naman masamang tao si Sir Lucas. May matinding pangailangan lang talaga siya. Binata naman at walang nabalita ang may nobya. Kaya pumayag na tayo bago pa mahuli ang lahat at bago tayo magsisi. Makalipas ang 5 minuto, lumabas na ito ng banyo. Sa inaasahan niya, nandun pa rin si Lucas. Hinihintay siya. Let's go back to the hotel. Ha? Bakit? Wala nang gagawin dito. Besides, ayoko rin sa matao dahil naiingayan ako. Okay. Sumang-ayon si Amor kay Lucas. Napansin niya rin mula pa kanina na hindi to umaalis sa kanyang kinaupuan. At maliban sa kanyang pamilya, wala siyang ibang kausap. Kung di pa siya kakausapin, hindi rin siya magsasalita. Nagpaalam si Lucas sa kanyang mga magulang. Pagkaiba ang hotel nila, ganun din ang kapatid na si Tyron at ang dalawang pinsan na sina Chad at Denver. We go first. See you later. Wika ni Lucas sa kanyang pamilya. Okay, iho anak, mag-iingat kayo. Huwag kakalimutang tawagan ako when you arrive in your hotel. Wika ng inang si Celeste, tsaka yumakap sa anak. Ngumiti naman to kay Amor. I do, Mom. Thanks. Lucas? Pagbalik nyo ng Pilipinas, may pag-uusapan tayo tungkol sa trabaho. Saad ng amang si Alfredo. Sure, Dad? Maraming salamat po, Ma'am Celeste. Sir Montenegro? Magilaw na wika ni Amor sa mag-asawang Montenegro. Pahinga ka na rin sa pagdating nyo ng hotel, Amor, iha? Saad ng inang si Celeste sa kanya. Ngumiti ang dalaga. Nagbigay din ng respeto sa tatlong lalaki. Umalis ang dalawa sa venue na walang anumang ingay hanggang sa makabalik ang mga ito sa kanilang hotel na tinutuluyan. Sa loob ng elevator, dalawa lang sila ang nandoon. Tahimik si Amor na magsalita si Lucas. I'm starving, aniya. Di ka naman kasi kumakain eh, panay kasi inom mo, kaya gutom ka ngayon. Hinubad ni Lucas ang coat na suot at saka nilagay sa braso niya. Nakasandal habang nakatungo. You wanna eat something? Ikaw? Dahan-dahang lumingon si Lucas sa kanya. Ang ibig kong sabihin ikaw, kung anong gusto mo, ayos lang naman sa akin. Napahagat labi si Amor pagkatapos magsalita. Kinuha ni Lucas ang telepono sa kanyang bulsa, tsaka sinubukan tawagan si Mario, ngunit mukhang di pa to nakabalik ng hotel, kaya hindi niya na to inistorbo muna. Let's go somewhere, wika ni Lucas, saka pinindot ulit ang ground floor.
Dumulog to sa bellboy at naghintay ng kanyang kotse sa entrance ng hotel. Saan tayo pupunta? Somewhere. Pagdating ng kotse nito, kagad din sumakay ang dalawa at umalis sa lugar na yon. Nag-long drive ang dalawa. Wala man ideya si Amor kung saan sila tutungo, alam niyang may patutunguhan ng mga to dahil kay Lucas. Dumaan pa sila saglit sa isang 24/7 convenience store para bumili ng alak at kung ano pang gusto ng dalaga. Napapangiti si Amor. Kalahating oras ang nakalipas. Napadpad sila sa isang beach sa Hong Kong. Napangiti si Amor na makita ang malawak na karagatan. Ang ganda naman dito. Dahil mataas ang sapatos na suot ng dalaga, hinubad niya to at saka iniwan sa loob ng sasakyan. Masakit na ang mga paa ko, Sir Lucas. Wika niya kay Lucas nang makita siya ng binata na nakapaa na lang. Kinuha ng binata ang mga pinamili sa store tsaka doon tumambay sa hood ng kotse nito. Bakit dito mo naisipang pumunta, Sir Lucas? Matagal ko nang gustong gawin to. Wala lang talaga akong panahon para makapunta. Nandito na tayo, dapat masaya ka na. Nakatanaw si Lucas sa dagat habang hawak-hawak ang bote ng alak. Napatitig si Amor sa kanya habang seryoso ang binata, malalim ang iniisip. Ina Amor? Sa unang pagkakataon, narinig ni Amor sa mga labi ni Lucas ang tawagin siya sa kanyang pangalan. Ina Amor Contreras. Lumagok ng alak si Lucas, tsaka bumaling sa dalagang kanina pa nakatitig sa kanya. Magkatabi lang ang dalawa. Umusog pa ng kaunti si Amor hanggang sa magkadikit ang mga balat nito. Habang tahimik ang mundo at tanging ingay ng alon at hangin lamang ang nagbibigay boses sa gabi. Hindi napigilan ni Amor na ilapit ang mukha nito sa binata. Hindi naman nagdalawang isip si Lucas na halikan sa labi ang dalaga at gantihan din ni Amor ang mga halik na yon. Bawat ritmo ng mga labi nagbibigay init sa kanilang sistema. Hindi maitatanggi ng dalawa ang bugso ng kanilang nararamdaman sa mga oras na yon. Once you started, there is no turning back, Miss Contreras. Buo na ang desisyon ko, Sir Lucas. Then bear with my fingers. Binitawan ni Lucas ang alak ng bote na hawak nito, tsaka tumayo at humarap kay Amor. Ginapos niya ang dalaga sa bewang gamit ang dalawang braso, tsaka hindi pinigilan ang sarili na sakupin ang bawat labi ng dalaga. Hindi napigilan ng dalawa ang alab na dumadaloy sa kanilang katawan. Hindi tumigil at walang may nagpatigil dahil kanina ang gabing yon. Napahinga si Amor sa hood ng sasakyan habang si Lucas nakakandong na sa maliit na katawan ni Amor. Walang may nagpaawat hanggang sa unti-unti bumuhos ang ulan kaya napahinto ang dalawa sa ginagawa. Natawa si Amor nang inalalayan siyang tumayo ni Lucas tsaka pumasok sa loob ng kotse. Bit-bit ang plastic na may lamang alak na binili sa store. Pumasok din si Lucas sa loob ng kotse tsaka binuhay ang makina ng sasakyan. Hinubad ni Lucas ang suot na tuxedo. Maya-maya, may kinuhang maliit na tuwalya sa backseat tsaka yun binigay sa dalaga. Dry your hair. Mahinang saad ni Lucas kay Amor. Salamat. Nang matapos, pinunasan din ni Amor ang basang braso ni Lucas. Ako na. Wika ni Lucas, tsaka kinuha kay Amor ang tuwalya. Ang lakas ng ulan. Aniya tsaka bumaling kay Amor. Ngumiti. Bakit? Hindi na nagsalita si Lucas. Bigla niya na lang hinila si Amor sa leeg at ginawaran ulit ng halik sa labi. Di nakatanggi ang dalaga dahil sa pagkagulat. Nang pakawalan siya nito, hindi rin kaagad nakapagsalita. Tanging tubig na lang nagpapakalma sa dalaga dahil hindi niya magawang tingnan si Lucas. Babalik na tayo ng hotel? Suhestyon ni Amor. Ngunit imbes sagutin siya ng binata, mas lalo siyang tinitigan ito. Titig na anumang oras, tutunawin ka. Bakit parang nahihiya ka? Hindi ano lang malamig kasi. Really? Let me see. Inawakan ni Lucas ang pisngi ni Amor. Tinignan niya bawat sulok ng mukha ng dalaga at saka ngumiti. You're blushing. Ngiti ni Lucas at bumalik sa wisyo ng pagkakaupo. Sa daan, naging tahimik ang biyahe ngunit sadyang ayaw ni Lucas magkaroon ng katahimikan sa pagitan nila ng dalaga. Tomorrow, at 10 o'clock in the morning, you must have put your things ready. We will fly again to Japan. We will be there for 3 days and then Singapore again, 2 days. Do you want to buy anything here before we leave? Umiling si Amor.
Wala, pero kukunin ko yung mga nasa kwarto ko. Bayad mo naman lahat yon, hindi ba? Umarko ang kilay ni Lucas sa sinabi ng dalaga. Really? Sunod-sunod na tumango si Amor. Oo naman no, sayang din yon saka magagamit mo yan kapag naubusan ka na't walang pambili. Miss Contreras, run out? I gave you the black card. There is a lot of stock in the storage room and you can tell Mario if you need anything else. What else is missing from home that you need? Di naman nakapagsalita si Amor, pero pinanindigan niya pa rin ang mga sinabi nito sa binata. E di, ibibigay ko dun sa mga batang kalye. May mga bata kasi ako nakilala sa lansangan na walang-wala talaga. Po pwede kong ibigay ang mga yun sa kanila? You're making excuses, Miss Contreras. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan, Attorney Montenegro. Whatever. Do what you want. Baka pati shower gel na ginamit mo, kukunin mo rin. Magiliw nang umiti si Amor sa binata. Lahat! Napabuntong hininga na lang si Lucas sa sinabi ni Amor. Fine, I will ask the hotel staff na bigyan ka ng mga freebies before tayo alis bukas. Talaga po, Sir Lucas? Tumango ang binata. Pero may kapalit. Kumunot ang noo ng dalaga. Kapalit? Ano naman yon? Sa hotel, paglabas ng dalawa sa elevator, kagad ding hinubad ni Amor ang suot nitong sapatos. Napansin ni Lucas na namumula ang paa ng dalaga, kaya walang sabing binuhat niya ito na parang bagong kasal. Sir Lucas, sandali. Ang bagal mong maglakad eh. Alibay ng binata sa dalaga. Di mo naman kailangan buhatin ako eh. Ibaba mo na po ako. Shh! Huwag kang maingay. Nakakaistorbo ka sa mga guest dito sa hotel. Imbes na magreklamo, kumapit na lang na mahigpit si Amor sa leeg ng binata, tsaka tumahimik hanggang sa harapan ng kwarto nito. Ang buong akala ni Amor hanggang doon lang. Open the door. Ang bigat mo, Miss Contreras. Napanguso ang dalaga habang si Lucas pasimpleng ngumingiti sa kanya. Pagbukas, diretso pasok at maingat niyang binaba ang dalaga paupo sa paanan ng kama nito. Maraming salamat. Inayos ni Amor ang pagkakaupo niya sa kama tsaka tumanga kay Lucas. Sige na po, Sir Lucas. Magpahinga ka na rin po. Hindi umalis si Lucas sa harapan nito, imbes ginawaran siya ng halik sa labi dahil nawala ng balanse ang katawan ni Amor. Napahiga siya sa kama.